Maganda itong appointment mga kababayan na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang bagong NBI chief ngayon po, si retired Judge Jimmy Santiago. Siguro yung pangalan po, mga kababayan ni Jimmy Santiago, familiar sa inyo. Siya po yung dating police, SPO4 Jimmy Santiago, Manila's finest, na yung buhay niya mga kababayan, lagi siya kasi pong nababalita. Yung mga encounters niya po, sa paghahabol niya mga kababayan sa mga masasamang loob, ginawan siya ng pelikula mga kababayan ni Bong Revilla. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. PO4 Jimmy Santiago. Ayan yung pelikula niya mga kababayan noon. Marami kang dapat sagutin sa batas. Is PO4 Santiago. Sharpshooter. Magalingan niya Mr. Maravillas talaga. Kung ganon yung bagong NBI director. Talagang magaling po. Judge siya po. Retired judge. Pinasumpa po siya mga kababayan ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. Ito si SPO4 retired judge Jimmy Santiago. Di ba? Ang galing pa. Sasabi dyan sa balita, President Marcos has appointed retired Judge Jaime Santiago as Director of the National Bureau of Investigation. Yan po siya nung judge pa siya. Mga kababayan, ex-police sniper turned Judge Jaime Santiago. Sharpshooter po siya, kaya ang background niya mga kababayan sa opisina siya as judge, mga baril po. Matindi po. Medyo matanda na siya ngayon, mga kababayan. Pero, kasi retired na siya. Retired judge, RTC judge po. Pero, napakagaling pa niya, mga kababayan. Para makilala po natin, makilala po ninyo kung sino yung NBI director ngayon. So, sabi dito sa report ng GMA, ex-police sniper turned judge Jaime Santiago is new NBI director. Di ba? Napakagaling ng choice ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, sabi dyan, Santiago who made headlines in the 90s as a sharpshooter with the Manila Police District replaced Medardo de Lemos. Santiago's appointment was confirmed by Executive Secretary Lucas Bersamin. As a background, nag-serve po siya as formerly served as Manila Regional Trial Court judge. Santiago became part and eventually named the Deputy Chief of the Elite Special Weapons and Tactics or SWAT team ng Manila Police District Department noong panahon. Yung kanyang autobiography was made into a movie. Yung titulo nga po is PO4 Santiago, Sharpshooter, portrayed by Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito nga po, mga kababayan. Di ba? Ang galing. Before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po. Very colorful. Napakaganda po ng aming gym. At napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin. Mga British tourists po sila.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na Mr. Maravillas. Diba? Para nga napanood ko yata yan, mga kababayan, kaya lang matagal na, 1996 pa. Kaya medyo limot ko na. Sa dami ng pelikulang pinapanood ko po. Mahilig po ako sa mga action movies. So as a background po, para makilala ninyo, nagtapos si Santiago po, si Jimmy Santiago, ng BS Criminology sa Philippine College of Criminology from 1978 to 1988 and took up law at the Manuel L. Quezon University, law from 1989 to 1993. Matagal na. So nag-serve siya mga kababayan at the Philippine National Police, Western Police District from 1979 hanggang 2000. And as a dutiful police officer ng WPD, he went against sinister individuals who threatened the peace and order sa Metro Manila, sa Manila. A sharp shooter from the Special Weapons and Tactics team during his heyday in Manila's finest, Santiago rose to fame. His life featured in 1996 Filipino biographical action film. Yun nga pong SPO for Santiago ni Bong Revilla. So nag-serve din siya mga kababayan as criminal law professor sa Emilio Aguinaldo College, Philippine College of Criminology and Emilio Aguinaldo College. Tapos nang maging judge siya, naging acting executive presiding judge po siya mga kababayan ng RTC in the cities of Manila pati Tagaytay. Magaling talaga po. In former Metropolitan Trial Court judge ng Manila City. He served as the Assistant City Prosecutor for the Department of Justice Office ng City Prosecutor from October 2003 hanggang December 2006. Malawak po yung kanyang yung experience niya sa police pati as lawyer and judge. So dati din siya mga kababayan na Deputy Executive Vice President ng Philippine Judges Association and former President ng Metropolitan and City Judges Association of the Philippines. Matindi po. So napangalanan din siya. Nasama siya sa one of the 10 outstanding policemen of the Philippines by the Philippine JCs noong 2009 and outstanding criminologist by the Professional Regulation Commission noong 2012. Ganon magpili po ng isang opisyal, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga pinakang magagaling, yung kanyang kinukuha po. Kaya yung mga mahina po na mga personalities tulad ni Vic Rodriguez, mahina sa magaling sa batas, kaya lang mahina doon sa tukso. Na tukso, niya yung tukso, Mr. Maravillas? Yan may mga na for sale daw. May mga kumalat po na chismis na yung mga posisyon daw for sale. Ayun. Yan ang narinig ko. Hindi man po wala akong yan lang yung kumakalat na mga kwento-kwento. Nung na-invite po ako sa Palasyo Malacanang, siyempre nagkikimarites din tayo doon. Sabi ko, anong nangyari? Anong balita?
Bakit bigla na lang? Kasi siyempre, nasa province po ako. Ganito niya. Yun. Sabi ko, may narinig din ako. Kasi may mga appointments na galing din sa amin na gusto sanang mag-apply din. Kaya lang, ganun nga yung narinig ko rin. Tapos, tulad po ni Atty. Trixie, si Saipa, sino pa? Sino to? Si Professor Carlos, Clarita Carlos, at lalo na po si Marites Luca. Hindi po pwede po. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo't sabi niya, tumutulong yung kanyang asawa sa vetting. Magaling sa ganyan eh. Si Mrs. Lisa Marcos, siyempre asawa yon, tutulong. Hindi umobra po itong mga taong ito, kaya bleeding heart sila ngayon. Atake ng atake. Tama ba? O ngayon, na isa ng National Bureau of Investigation Director ang napakagaling na police, sharpshooter. Mr. President, siguro mas maganda i-assign po ninyo si Pacquiao. si bagong NBI Director Jimmy Santiago ang mag-serve ng warrant of arrest. Hindi na kailangan siguro gagamit pa ng excessive force itong NBI Director. Kasi pag marami, tulad nun, 2 batalyon, na-alarm, nakatakas. Kasi unang-una, ang kaduda-duda pa kung bakit nagkataon, sabi ni Amy Marcos, nagkataon daw, nandun siya. Kaduda man niya, Mr. Maravillas. Ako ayoko magduda. Basta ako, babasi lang sa kwento ni Amy Marcos. Ito, may reklamo si Senator Amy Marcos, naging parang warso na niya. Senator Amy Marcos has expressed concern over the alleged use of unnecessary and excessive force niya during the attempted arrest of fugitive Apollo Kibuloy, who is facing charges of sexual abuse and qualified trafficking. Sabi niya, andun na niya ako sa Davao. Ako'y nasindak kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport. Sangkater ba yung mga SAF batalyon? Nakita ko yung 2, 3 pa na PNP, helicopter. May kasama pang drone. May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot na talaga namang kakabahan ka ng todo. At yung Davao City, naging pawang parang siguro ito, parang bar zone. Habang naman, bakit naman nagkaganon? Kinakailangan ba talaga yon? So yan ang reklamo po ni Senator Amy Marcos. Excessive force, pari-pareha silang sinasabi. So unang-una Senator Amy, kaduda-duda yung bakit nagkataon nandun ka. Yung iba tuloy napapaisip, baka kaya nakapuslit. Baka may advance information na lulusob. Hindi ko sinabing galing sa inyo yung tip. Para niyo, Mr. Maravillas, yung ibig mong sabihin. Sabi niya, nagkataon. Pero siyempre, yung iba, mag-iisip talaga. Kasi siyempre, barkada niya si Pacquiao. Hindi siya naniniwala sa mga kaso. Ayaw niyang mag-participate nga doon sa investigasyon ng Senado. So kung ano yung sinasabi ni Mau Diggs, ganun din ang sinasabi ni Amy Marcos. So hindi ko sinasabi na baka yung advance information para tumakas na si Pacquiao. Kaya nakita ninyo pa, may advance information yung Kingdom. Yung lahat ng 3 lugar na linusob po, may mga taong nakabarikada na. At ang nakapagtataka, mga kababayan, bakit nagkataon? Ano ba yung yung misyon ni Super Ate, ni Amy Marcos? Bakit siya nandoon? May ayuda ba siya? Namimigay ba siya ng ayuda sa kung saan doon sa Davao? Nagkataon sa pinakang araw, mga kababayan, na magre-raid
Nandun si Amy Marcos. So ayaw ko mag-isip ng kung ano-ano na baka yung information galing sa kanya, magre-read niya, friend. Pastor, kailangan nga niya pumuga ka na. Iska po. Kung medyo mahirapan ka sa pag-puslit mo, orderan mo yung mga members mong bulag na mag-barikada. Kuhan ko man lang yun, mga theory. O ngayon, balik tayo kay Jimmy Santiago. Baka pwede pong i-assign na lang ang pag-serve ng warrant of arrest para isang maliit lang, mga ilang tao lang, siguro mga 10, one squad lang, mga kababayan, ang ipapadala para sa special operation. Sanay dito si Jimmy Santiago. At ang maganda kay Jimmy Santiago, hindi asintado siya, sharpshooter eh. O, di ba? So, siyempre, importante yon. Hindi ko sinabing barilin po. Walang ganong policy yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang may policy gano'n na shoot them dead. Yung barkada ni Amy Marcos, si Mau Diggs. Pero yung ating Pangulo, ayaw niya. May respect, may pagrespeto siya sa buhay, sa human rights. Iharap sa husgado itong si Pacquiao. Pero mas maganda na ang mamuno sa operation, ang isang tulad ni NBI Director Jimmy Santiago, sharpshooter. Hindi po pumapalya ang pulso ni Jimmy Santiago. SPO4, Santiago, sharpshooter. Para tahimik lang po yung pag-serve. Di ba? Kasi hindi mabubulabog. Pero kung 2 batalyon, tulad noon, nabulabog yung buong Davao. Pero siguro, wala man kinalaman dyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Once they are assigned sa trabaho, alam na nila yan. That is, SOP. Under order sila, galing sa, siguro, ang mag-request ng serbisyo, hindi lang yung PNP, pati yung warrant of arrest, siguro, pornisan ng copy, si bagong NBI Director, Judge, yung Judge, Judge din ito, retired Judge, si Santiago, para masiguro po, dapat marami yung maghanap sa puganting pastor na si Pacquiao, para naman po magkaroon ng hustisya yung mga alleged victims niya. At kung halimbawa, wala siyang kasalanan po, di finally, maklear siya by the court. Fair po tayo rito. Walang tulad ng panahon ni Mau Diggs. Hindi pa. Walang kaso po. Suspected pa lang po na drug pusher. Sentensyado. Pero siya pa ngayon, mga kababayan, ang may lakas ng loob na umalma. Excessive force daw yung ginamit ng ating mga polis laban sa kanyang barkadang pastor. Paanong excessive overkill na buong kingdom yung kailangang pasukin? So, siyempre, gagamit ng maraming tao. Alam nilang armado yung puganting pastor. So, sabi ko nga, mga kababayan, yung dapat sana na ginawa as administrator at dating Pangulo, iarap niya, kumbinsin niya yung kanyang kaibigan. Friend, pastor, magbuting mahinahon ka na, harapin mo yung kaso. Anyway, may pera ka naman, kaya mong bayaran yung mga the best lawyers na mag-defend sa'yo. Wala kang kasalanan, di maklaro yung pangalan mo at makabalik kang matiwasay sa iyong dating trabaho bilang pastor. Dapat ganun po. Dapat ganun, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, and all the friends nitong si Pacquiao. Dapat ganun. Sablay po yung inyong mga pinagsasabi. Kaya malamang baka magalit sa inyo yung ating mga mamamayang Pilipino. Hindi na kayo niyan makaulit. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.